On behalf of Pastor Melvin Ramirez and to all the leaders of JC Masi Church, narito po ang inyong lingkod upang gamitin ng Lord para sa pangangaral po ng kanyang mga salita. Sinong gusto ng pagpapala? Taas ang kamay! Yan. Ibinuhos na ng Lord ang pagpapala ngayon pa lang. At ito'y lulubusin niya hanggang sa matapos ang pangangaral na ito. Amen! Okay, let us open our Bible in the book of Philippians or Pilipos sa Tagalog, Kapitulo 3, talatang 17 hanggang 21. Babasahin ko po sa Tagalog at ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na naukol sa lupa. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Aming Diyos na mabuti at tapat, ipinagpapasalamat namin ang araw na ito sapagkat araw ito kung paanong ikaw ay muling mangungusap sa amin. Kaya dalangin po namin, Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso, buksan mo po ang aming mga espiritual na pandama, espiritual na taenga, upang pumasok ang iyong mga salita at maunawaan namin ang pangungusap mo ngayong pong umagang ito. Naniniwala kami, Panginoon, ikaw yung magsasalita at gagamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang a vessel of honor to preach your word. That's why I pray for your anointing right now. Lord, gamitin mo lamang ako. Ikaw ang makita, ikaw ang magsalita. Gamitin mo ako as a channel of blessing sa umagang ito. At anumang gawa ng dyablo upang sirain ang gawain ito, aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Hesus. Wala po siyang karapatan, kundi ang iyong Santong Espiritu lamang, Panginoon, ang aming binibigyang laya na kumontrol hanggang sa matapos ang pangangaral na ito. And we claim the victory because we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray and everybody says, Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Are you ready? Let's start. Alam niyo po ba na marami po ngayon ang naghahangad ng citizenship para mag-migrate o manirahan sa ibang bansa? Sinong gustong mag-migrate sa ibang bansa? Sinong gustong manirahan sa ibang bansa? Alam niyo, napakarami po na gustong mag-migrate ngayon because becoming a legal citizen in a country gives you the right to live, work there, and enjoy the privileges of the country. Napakaganda po kapag ikaw ay napunta sa isang bansa na mayroong magandang mga privileges. Ang dito nga lang po sa Kuwait, wala po dito na Kuwait citizen. Kahit pa umabot ka ng 100 taon sa lugar na ito, ang Kuwait lang ang po pwedeng magkaroon ng citizenship ng Kuwait. Pero tayong mga Pilipino, siguro matagal na kayong narito, dito na kayo nairahan, dito na kayo tumagal, pero hindi pa rin kayo Kuwait citizen. Tayo pa rin ay Pilipino citizen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Alam nyo, nabuo po itong preaching na ito because lagi ko pong napapanood doon sa social media, maging sa balita, walang iba kundi si Mayor Alice Go.
Kilala niyo ba si Mayor Alice Go ng Banban, Tarlac? Ang sabi niya, I want to tell the public I am not a spy. I am a Filipino. And that I love my country. But the question is Mayor Alice Go a Philippine citizen or no? Hanggang ngayon po ay questionable ang kanyang pagiging Philippine citizen. At siya po ay humarap na sa Senate hearing at hanggang ngayon ay siya po ay nagtatago sapagkat siya po ay may hatol na hindi po siya tunay na Pilipino kundi siya po ay spy daw ng China at siya daw ay may kinalaman sa Pogo. Na idineclare po ng ating presidente na tanggalin na ang Pogo. Update po ba kayo dyan? Updated po ba kayo dyan sa balitang yan? Bakit sinabi ni Go, ni Alice Go, o ni Mayor Go, na siya ay Filipino citizen? Una, Go stated that she was born at Tarlac, Philippines. According to her birth certificate, in Barangay Matatalaib, Municipality of Tarlac. Siya daw po ay ipinanganak saan? Sa Matatalaib, doon po sa lugar po ng Tarlac. That's why she is claiming that she is a Filipino citizen. And Go said that her father, Angelito Go, is half Chinese and half Filipino. In retrieved records, however, it was found that her father's nationality was indicated as Filipino on her birth certificate, but Chinese in their business documents. So hindi malaman kung talagang ito'y half Filipino o half Chinese o talagang pure Chinese. Yun naman kanyang nanay, Go, said that her mother, Amelia Leal Go, is Filipino housemaid. Nanaanakan po nitong walang iba kundi si Angelito. Ano? Na makikita natin na Chinese daw. Kaya Pilipina, yung kanyang nanay, kaya dapat Filipino citizen po siya. But Go's mother's identity is also in question. She is either a Filipino housemaid, as per Go's claim and birth certificate, or a Chinese businesswoman named Lin Wen Yi, na ipinanganak po noong 1971. And until now, brothers and sisters, hindi pa rin po malaman ang katotohanan pagdating sa citizenship ni Mayor Alice Go. Abangan po natin sa mga susunod na kabanata. That's why, alam niyo po ba, pagdating sa citizenship, napakahalaga na ikaw ay merong citizenship. Hindi ka kolorom sapagkat kapag ikaw ay may citizenship, you will enjoy the privileges of the country. At alam niyo po ba, may mga iba't ibang uri ng citizenship. Meron pong types of citizenship at ito po ituturo ko sa inyo. Ano? Ano po yung types of citizenship, mga kapatid? Una, ito pong tinatawag po natin na, number 1, citizenship by birth o yung birthplace. Kapag daw po ikaw ipinanganak sa lugar na yon, po pwede kang maging citizen ng bansang po iyon. You are a citizen by birth if you were born in the country. This is regardless of your parents' citizenship. For example, if you are born in Brazil, then you'll be Brazilian citizen too. At ikaw naman, kapag ipinanganak ka sa Canada or sa Amerika, magiging ikaw ay American citizen or a Canadian citizen. Amen? At alam niyo po ba, si Paul ay tinawag din na Roman citizen. Who is Paul? Paul, Saul of Tarsus. Siya po ipinanganak sa Tarsus na lugar kung saan ay pagmamayari ng mga Romano. Paul was a Roman citizen by birth, mga kapatid. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 22, talatang 25 hanggang 29. Ngunit nang siya'y magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon,
Ipinahihintulot ba ng batas na hagupitin ng isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ang hukuman? Nagulat po. Kasi nung binilanggo itong si Pablo at siya po ay hinataw ng hinataw, ay naisip po nila na ito pala'y isang Romano. Ituloy natin ang kwento. 27 or 26, ayan. Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, ano ang gagawin mong iyan? Mamamayang Romano ang taong iyon. Natakot yung isang sundalo, no? 27. Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw nga ba'y Romano? Oo, sagot po ni Pablo. 28. Sinabi ng pinuno, malaki ang ibinayad ko para maging mamamayang Romano. Yung kausap niya, nagbayad lang para maging Roman citizen. Pero itong si Pablo, ang sabi niya, ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano, sabi naman ni Pablo. It means, since birth, makikita natin, itong si Pablo ay naging Roman citizen because he was born in Tarsus. At Romano po ang nakakasakop nito. At alam niyo po ba, in verse 29, sabi diyan, kaagad lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo. Gayong ito pala ay isang Romano. So there is a privilege if you are a Roman citizen. Hindi ka po pwedeng basta-basta lang gulpihin. Hindi ka po pwedeng basta-basta lang hatulan. Ganon yung privilege. At sa ibang mga bansa, may mga privileges na makukuha. Amen? So makikita natin po pwede kang maging citizenship ng bansa kapag ikaw ay ipinanganak doon. Pangalawa na citizenship, makikita natin yung citizenship by origin or descent. Itong descent na ito, if at least one parent is a national from a nation, or a child born abroad to a national of that nation, then one may be able to get citizenship by descent. Itong by descent na ito, na citizenship, kapag daw yung iyong magulang ay Pilipino, natural, magiging Filipino citizen yung anak mo. O kaya naman yung anak mo ipinanganak sa Amerika sapagkat ang tatay ng bata ay Amerikano, so magiging American citizen siya. Citizenship by descent is also applicable in the case of ancestors. Ibig sabihin yung kamag-anak, pwede siyang maging citizen. Pangatlo, citizenship through marriage. Maraming gumagawa nito, mga kapatid. Mga pempal-pempal. Mga chatting-chatting. Romance group or chatting. At nagkakaroon sila ng kachat, nagiging isa silang boyfriend and girlfriend. Ano nangyayari dito? An individual can obtain citizenship after marrying a citizen of the country. In Italy, spouses must live together officially for at least 2 years. In USA naman, a foreigner spouse can obtain a green card and become eligible for citizenship after 3 years. So kapag ikaw ay nakapangasawa ng isang Italiano, within 2 years, pwede kang maging Italian citizen. Kapag naman ikaw ay nakapangasawa daw ng Amerikano, magkakaroon ka ng green card within 3 years. Pero kailangan dumaan ka sa Amerika, doon sa embassy, American Embassy, na maipapakita na talagang kayo ay talagang nagkainlaban, may mga papakita ka na nung year na ito, nanligaw siya, ng ganyan. Sino dito ang merong ka-boyfriend na Amerikano? Malapit ka na bang maging American citizen? Meron ka na bang green card? Magkakaroon ka na ba? O yan yung pangatlo. Pang-apat is citizenship by investment. Meron namang nag-i-invest, mga kapatid, nagkakaroon ng citizenship. Some countries offer citizenship in exchange for some financial contribution. The amount may vary from country to country depending the various factors like the type of investment, the number of applicants, etc. Meron namang nagiging pinapahintulot ang maging
citizenship kapag siya ay nag-invest. Yung panglima naman, ito ang malimit na ginagawa ng maraming tao. It is called citizenship through naturalization. Anong ibig sabihin nito? You can apply for naturalization to get citizenship if you fulfill certain requirements or qualifications and it is possible in that country. In other words, you want to become a citizen of that country of your own will. Gusto ko kasing manirahan sa Canada. Gusto ko kasing manirahan sa Italia. Gusto ko kasing manirahan sa New Zealand. That's why I want to undergo for their qualification. And that is the qualification. Tinan po natin yung mga requirements para ikaw ay makapasok. Hindi ko itinuturo ito para magkaroon kayo ng citizenship. Ano? Amen. Pinapasadahan lang natin. Typically, the naturalization procedure is as follows. Tingnan po ninyo. A foreigner receive a visa. Pwede kang maging citizen sa lugar na yon, makaka-receive ka daw ng ng visa to enter to the country to work or study. Yun yung una. Pangalawang gagawin mo, after the legal entry, they will apply for residence permit. Pag medyo natagalan na, mag-a-apply itong si kapatid o itong nag-a-apply ng residence permit. At kapag nakapag-apply na siya ng residence permit, after several years with the residence permit, they will apply for citizenship. At kapag po siya ay nagkaroon ng citizenship sa bansang iyon, pwede na niya ring dalahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Una, asawa, anak, magulang, maging ang mga kapatid. That is the privileges of the citizenship. At alam niyo po ba mga kapatid, kung naghahangad tayong magkaroon ng citizenship sa ibang bansa, madala ang pamilya natin at manirahan doon, hinahangad mo ba ang citizenship of heaven? Hinahangad mo ba ang manirahan ng pangwalang hanggan sa heaven? Parang mahina, parang gusto nyong dito na lang kayo sa mundong ito. Ang sabi diyan, hinahangad mo ba ang citizenship of heaven? Kasama ang pamilya mo at kasama ang mahal mo sa buhay. That's why our title is Citizenship or Citizens of Heaven. Amen? Tapos na. Yun lang naman tanong ko eh. Hinahangad mo ba na hindi lang citizenship pang lupa, kundi citizenship ng heaven. Kasama ang iyong pamilya. Kasama ang iyong mahal sa buhay. Bakit ko po ito sinabi? Kasi alam niyo po ba that we are all foreigners in this world? Hindi po tayo talagang taga rito sa mundong ito. Tayo po'y manlalakbay lang at meron tayong pangwalang hanggang lugar na magiging tahanan natin na pangwalang hanggan. So, if we are citizens of heaven, then what does that mean for us? Para sa'yo, ano ang kahulugan ng maging isang citizens ng heaven? Gaano kahalaga sa'yo ang maging citizen ng heaven? Kung nag-aspire tayo na magkaroon ng citizenship ng Italia, ng Canada, ng Brazil, ng New Zealand, o anumang lugar, mas hinahangad mo ba ang citizenship ng heaven? Magkakaalaman tayo. Because the Lord knows what is your desire. Para ikaw ay magkaroon ng citizens ng heaven, una, you must have your name
written in the heavens book. Your name is written in the heavens book. Kinakailangan ang pangalan mo talagang nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi pag wala ka sa aklat ng buhay, pagbuklat, ang sabi nila, ang nagbubuklat daw at nagbubukas ng pinto si Pedro na mayroong manok. Taktalaok! Pagbukas niya, anong pangalan mo? Titingnan sa libro, Cordapio. Naku, walang Cordapio dito. Hindi ka po pwedeng pumasok dito. Yun ang ating pagkakaalam. But the truth is, there is a book of life and the Lord Jesus holding that book of life. At kinakailangan po mga kapatid, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay para maging citizen ka ng heaven. Anong sabi ng Revelation chapter 20 verse 12? And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Alam niyo po ba na meron kang binubuong istorya na iyong libro ng buhay? Simula nung ipinanganak ka, nakatala sa aklat ng buhay ang bawat ginagawa mo. At ngayong oras na ito, nakatala sa aklat ng buhay na inimbitahan ka nito at ikaw ay dumalo. Nakasulat sa aklat ng buhay. Na maagang-maaga pinipili mo yung magandang damit mo para sa pagsamba sa Panginoon. Nakatala na kahit mainit sa lugar na ito, pinapawisan ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Nakatala sa aklat na ito, na ikaw ay tumutugtog kahit pinapawisan, na ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Lahat ng bagay ay nakasulat at nakatala sa aklat ng buhay. Nakatala rin doon yung iyong pangungupit nung ikaw ay bata. Yung iyong panloloko sa mga babae. Yung iyong ginagawang kayabangan na pagsisinungaling na para bang akala mo, totoo ang sinasabi mo, subalit nagyayabang ka lang. Nakasulat. Yung pagpapakababa mo, yung pagpapatawad mo, yung pagmamahal mo, lahat ng bagay na ginagawa mo ay nakatala sa record of the books. And there is a name written in the book of life. Paano maisusulat sa aklat ng buhay? You need to follow the gospel formula of our salvation. And that is the apostolic doctrine na itinuro ng ating Panginoon. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 na ang full gospel ay ang kamatayan ng Panginoon, ang pagkalibing ng Panginoon, at pagkabuhay na magmuli ng Panginoon. Ang katapat nito ay sa Acts 2:38 that we need to believe and obey. How we can obey? First, we need to repent ng katumbas ng kamatayan ng Panginoon. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ sa tubig na simbolo ng pagkalibing ng Panginoon, na kung saan ay malilibing yung dating pangalan mo na marumi, makasalanan, yung pagkatao mo na puno ng kasalanan, ililibing sa tubig na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon. At kung paanong nag-resurrect ang Panginoon, pag-ahon mo sa tubig, you will receive the gift of the Holy Spirit, which is the new life. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, yung lahat na nakipag-isa sa Panginoon, nagiging isa ng bagong nilalang. Ang nangyayari, ano? Nawawala na yung dati. Kaya tinatawag na born again kasi ipinanganak na muli yung dating sinungaling, ngayon hindi na sinungaling. Hello sa mga sinungaling dati. Sinungaling ka pa rin ba? Minsan po, Brother Dennis. Pero konti na lang. Sino yung dating mag-iinom, ngayon hindi na mag-iinom? Ang iniinom hindi na alak, soft drinks na lang. Di ba, Brother Emil? Amen! Yung dati na babaero, ngayon hindi na babaero, hindi na rin lalakero. Isa na siyang stick to one sapagkat mahal niya si Kristo. Palapakan natin ang Panginoon.
And these three are equivalent ng isang nag-a-abroad. Ang nag-a-abroad, kinakailangan mong dumaan sa immigration. At kapag wala ka nitong tatlong bagay na ito, hindi ka papasukin, hindi ka magiging citizen ng isang lugar o ng isang bansa. Kapag wala kang passport, wala kang ticket, at wala kang visa. It is equivalent in our faith. You need to repent, be baptized in the name of Jesus Christ, and you will receive the gift of life, the gift of the Holy Spirit, which is the new life. Kaya itong tatlong ito, hindi po pwedeng wala yung passport, hindi ka makakapasok. Kaya kapag nag-repent ka, kinakailangan bautismohan ka sa tubig. Kasi pag hindi ka na bautismo sa tubig, parang wala kang visa, i-reject ka saan? Sa immigration. At kapag hindi ka na bautismohan sa tubig, hindi ka po pwede tanggapin doon. Ang iba, hindi tinatanggap ito. But the Lord said, it is the type of the death of Jesus Christ. Kaya dapat ikaw ay mag-repent, mabaptize in Jesus' name for the remission of sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kasi sabi ng Mark 16:16, he who believes and is baptized will be saved. Kaya yung ayaw ng bautismo, pabayaan nyo sila. Basta susundin ko yung sinabi ni Kristo na kinakailangan akong maniwala sa kanyang gospel at mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoon. But he who does not believe will be condemned. Brother Dennis, yung hindi lang daw naniwala, ibig sabihin paniniwala, meron pa namang naniwala na nagpabautismo, hindi nagpabautismo. Hindi ka na nga naniwala, hindi ka na magpapabautismo. Kaya hindi na binanggit yung bautismo dito. Bakit? Kasi hindi na nga naniniwala. Pero ikaw na naniwala, kailangan kang mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Magsabing amen ang nabautismo na. Yung hindi pa, you need to undergo. It is not a membership. It is a requirement para ikaw ay lumampas sa immigration. Kagaya ng visa, lalampas ka rin, requirements to heaven, bautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus, remission of sin. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaya lahat na nakipag-isa o nag-undergo ng gospel, ang sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Kung nakipag-isa ka sa pamamagitan ng gospel, magiging kagaya ka nga ni Kristo. Isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ibig sabihin, when you undergo the gospel, automatically buburahin ng Lord lahat ng kasalanan mo. Simula pagkabata, ililibing sa tubig na type ng dugo ng Panginoong Yesus, and you will become a newborn, same as a child. You will call a child of God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? So malinaw na yan. Unang requirement, kailangan nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Second, if you are calling yourself as citizens of heaven, you must have the behavior governed in heaven's laws. Your behavior is governed by heaven's laws. Kahit nasa lupa ka pa lang, ang iyong sinusunod na batas ay ang batas ng Diyos. Why? Kapag nasa ibang bansa ka, mga kapatid, we should abide the laws of the country. Katulad sa Singapore, hindi ka basta-basta po pwedeng dumura doon. Kasi pag dumura ka doon, dadamputin ka, huhulihin ka. Dito, kahit saan, dumudura ka. Yung iba naman, umiihi sa isang tabi. Okay lang. Sa Pilipinas, kahit nga tumalikod ka lang sa babae, umiihi kang ganyan, payag sila.
Pero sa ibang bansa, hindi po pwede yun. That's why if you are there in that country, you need to abide that laws. And claiming of citizens of heaven. When on earth, do not do as the earthlings do. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong gayahin yung ginagawa ng mundo. Heaven runs by a different set of rules than planet Earth. Anong sabi ng Romans chapter 12, verse 2 sa Tagalog? Ang sabi po dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kung sa kanila okay lang yung ganyang bagay, okay lang kahit ilan-ilan yung asawa mo, kahit papalit-palit ka ng asawa. Okay lang manloko ng tao. Pero bilang citizens ng heaven, you need to abide the laws of heaven. And one of the laws in heaven is Matthew 22, verse 36 to 39. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Anong sabi ng Panginoon? Verse 37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Yun ang utos ng ating Panginoon. This is the first and the greatest commandment. Lahat ng nagmamahal sa Panginoon, magsabing amen. Sa kanyang puso, sa kanyang isip, sa kanyang kaluluwa. Tama yan. That is the first commandments and that is the first you need to abide in the law. Second, sabi diyan, this is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Yung lahat nagmamahal sa kanyang sarili, gusto niyo bang sampalin ang sarili niyo? Di na itong gusto, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ganyan ba ginagawa ninyo? Mahal na mahal kita, huwag kang kumain. Mahal na mahal kita, huwag kang uminom ng tubig. Mahal na mahal kita, hindi kita ibibili ng damit. Ang sabi dito ng Panginoon, kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo, dapat ginagawa mo sa kapwa mo. Malalaman mong nagmamahal ka sa kapwa mo kapag yung gusto mong gawin sa sarili mo ay ginagawa mo sa neighbor mo. Amen? Kung ayaw mong saktan ka, huwag mo ring saktan ng iyong kapwa. So the laws in heaven is two only. Love the Lord and love your neighbor as yourself. Pangatlo pa lang pala yung mamahalin mo yung sarili mo. Huwag naman ganyan, Brother Dennis. Para namang pangit naman yun, laging huli ikaw. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Amen? So, even though you are here on earth, dapat yung law ng heaven ang ginagawa mo. Kaya kung sila nag-aaway-away dyan, kung sila naglolokohan dyan, kung sila gumagawa ng masama dyan sa mundong yan, dapat ikaw hindi ka gumagawa yan. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Anong salabi ng Pilipos chapter 3 verse 17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo, pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Kung makikita natin, sinabi dun sa verse natin, sinabi ni Paul, gayahin ninyo kami. Gayahin nyo ako. Paul relates the importance of our behavior to our citizenship. Kung talagang sinasabi mo na citizenship ka na, ang citizenship mo ay heaven, ang citizen mo ay heaven, dapat nakikita sa behavior mo na ikaw ay panlangit. Hindi po pwedeng panlupa yung ugali mo, pero nag-a-aspire ka na panglangit. Hello? Paul says, follow me, do as I do, live like I live. Amen? Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verse 1?
Follow my example, sabi ni Pablo, as I follow the example of Christ. Dapat yung ginagawa mo sa mundong ito ay yung ginawa ng Panginoong Yesus nung siya po ay nagkatawang tao. Hello? Si Jesus ba ay nakikipag-away palagi? Si Jesus ba ay manloloko? Si Jesus ba ay mayabang? Kaya mo bang sabihin yung sinabi ni Pablo na gayahin mo ako? Sapagkat ginaya ko ang Panginoong Yesus? Kaya mo po ba yung sabihin, mga kapatid? Ngayon, kung ikaw ay citizens ng heaven, kaya mong sabihin sa mga tao, maging sa kapatid mo, gayahin niyo ako sapagkat ginagaya ko si Kristo. Amen? Dapat nakaka-influence tayo ng mundo. Hindi tayo ang nai-influensyahan ng mundo. Hello? Amen? Anong sabi ng Malakias, Kapitulo 3, talatang 18? Muli niyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masasama. Ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Kung ikaw ay citizens ng heaven, dapat nakikita ka naglilingkod sa Panginoon. Dapat nakikita kang sumasamba sa Panginoon kapag Friday, kapag Sunday, even sa online, dapat lagi kang online. Kapag pang-heaven ka, dapat ang attendance mo, perfect attendance sapagkat panglangit ka. Baka hindi ka pumasa sa attendance pa lang, bagsak ka na. Hindi ka panlangit. Kapag hindi ka dumadalo, kapag hindi mo mahal ang gawain ng Panginoon, kapag hindi ka sumasamba sa Diyos, hindi ka panlangit. Pero kung gusto mo maging panlangit, panatilihin mo yung behavior mo na panglangit. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? The question is, how is your behavior lately? Kamusta, kapatid, ang behavior mo nung isang araw? Ang behavior mo ba pang langit o pang mundo? How about now, brothers and sisters? How is your behavior? Is your behavior in this world or your behavior is like in heaven? The laws of heaven. Kayo lang po makakasagot dyan. Are you abiding by heaven's laws? Or you're abiding Satan's laws? That is my question. Sino ang nangunguna at sinusunod mo? Ang Panginoon, ang mundo, o ang ating Panginoong Yesus? Would you encourage others to follow the example of your life as Paul encouraged others to follow his example because Paul is following the example of our Lord Jesus Christ. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka pagmumukha pa lang, simangot na. Si Jesus Christ hindi simangot. Si Jesus Christ maamo ang muka at masaya, kaya ngitian mo yung katabi mo. Palakpakan mo ang Panginoon. Dapat masaya ang buhay ng Kristiyano. Amen? Amen? So kinakailangan, kung citizens ka ng heaven, you are governed by the heavens law. Pangatlo, your mind is focused on heaven's values. Yung isipan mo ay ano? Nakatuon sa langit. Hindi laging sale. Hindi laging kung anong uso. Hindi laging kung ano yung magpapaganda sa akin para magyabang ako.
dapat ang isipan mo nakatuon sa panglangit. Anong sabi ng Philippians chapter 3 verse 17 to 19? Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Verse 18, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon, luhaang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Verse 19, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Hilig ng kanilang katawan, ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. Yung dapat ikahiya, ipinagmamalaki pa nilang gawin. At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Sinasabi mo na ang gusto mo, citizen ka ng heaven, pero ang isipan mo, sabi diyan, iniisip mo laging pangmundo. Tapos ang dinidiyos mo, yung hilig ng iyong katawan. Tapos ikinararangal mo pa yung bagay na dapat mong ikahiya. Alam niyo, maraming tao ngayon, mas ikinararangal nila sabihin sila ay mga siga, sila ay mga drug addict, sila ay manggagahasa, sila ay mga babaero, na dapat naman ikahiya. Pero yung mga Kristiyano may dalang Bible, itinatago yung Bible at sinasabi, pag tinanong, born again ka? Napadaan lang ako doon. Hindi naman ako born again. Sumasamba ka doon, nakita kita. Hindi, naimbitahan lang ako once. Bakit mo ikakahiya ang pang-Diyos, ang panglangit na gawain, kung gusto mong maging panglangit ka? Bakit ka mahihiya? Na nagsusuot ka ng mahahabang damit, mahahaba ang buhok mo, ipinapakita mo na tuwing Friday na andito ka, bakit ka mahihiya? Dapat proud ka na sinasabi mo, pupunta ako sa bahay ng aking Panginoon. Sasambahin ko ang aking Diyos. Pupurihin ko at paglilingkuran ng aking Diyos. Dapat proud ka dyan. Pero ito yung kalaban ng krus. Ipinagmamalaki pa nila yung kahihiyan na dapat ay hindi nila ginagawa. Amen! Masakit na kung masakit. Masaktan na kung masasaktan. Pero ang sabi ng Bible, kung ang isipan mo nakatuon sa mundong ito, hindi ka panglangit. Kung ang sinusunod mo palagi yung hilig ng iyong katawan, hindi ka panlangit. Amen? Kung ikinararangal mo yung bagay na ayaw ng Diyos na ginagawa mo, at dapat mong ikahiya na dapat ikahiya mo, hindi ka panglangit. Pero yung nagsusumikap na gawin ang utos ng Panginoon, nakapokus ang kanyang isip sa langit at gusto niyang maging panglangit, magpupumilit siya na mapasaya at mapaluguran ang kanyang Panginoon. Palapakan nga natin ang ating Diyos. That's why my question is, where is your mind focus? Nasaan ang isipan mo ngayon? On heaven's values or on earthly things ang isipan mo? Amen? Uulitin ko. Our citizenship is in heaven. Kaya anong dapat mong gawin? Anong sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas? Kapitulo 3, talatang 2.
ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Hindi ang mga bagay na panglupa. Brother Dennis, nasa lupa pa naman ako. Siyempre, dapat ang isipin ko, puro panlupa. Mali. Even though you are on earth, your focus and your mind is always in heaven. Bakit? Kasi nag-a-aspire ka. Katulad nun, yung mga gustong mag-abroad, pinag-aaralan nila kung ano yung batas doon sa Italia, kung anong batas sa New Zealand. At sinusunod nila, pinaghahanda na nila sapagkat gusto nila maging New Zealand citizen. Maging Canadian citizen. How much more ang langit? Dapat gayon pa lang, kahit nasa lupa ka, ang feeling mo, gumagawa ka na, naglalakad ka na, at sumasamba ka na parang ikaw ay nasa langit. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. The citizen of heaven has his mind focused on heaven's values. His eyes fixed upon the cross of Jesus Christ. Lagi niyang ginugunita yung cross na nagligtas sa kanya. Bagamat bumabagsak sa kasalanan, iniisip niya yung kapatawarang ibinigay sa kanya sa Panginoong Panginoon. Bagamat siya na nagkakaroon ng mabibigat na pagsubok, tinitingnan niya yung kung paano pinagtagumpayan ng Panginoon ang cross. His mind is focused on the heavens values. Kaya ang tanong ko, mga kapatid, kamusta ang values mo? Kamusta yung pag-iisip mo? Iniisip mo ba na isang araw wala na ako dito, kapiling ko na ang Panginoon? Isang araw tutunog ang trompeta at kukunin na ako ng ating Panginoon. Amen? Pang-apat at panghuling requirements na dapat ikaw at dapat ginagawa mo. Your eyes are watching for heaven's Savior. Dapat ang mata mo laging nakapokus sa pagbabalik ng ating Panginoon. Parang yung bata na pinangakuan, wag kang aalis dyan. Pagbalik ko, may dala akong candy sa'yo. Alam niyo, nung bata ako, ganyan ako. Ang hiningi ko lagi sa nanay ko, tandayan ng aking nanay. Yung pretzel na yon, ay di ba yung tapos bubuk, tatanggalin mo pa doon sa puting plastic, talaga, paborito ko po yun. Ang sasabihin ng nanay ko, huwag kang maglilikot, dito ka lang. Pagbalik ko, dapat hindi ka nagdumi ng iyong damit, dapat ikaw ay naandyan lang, huwag kang lalabas. Sige po, nanay, dalan mo ako ng pretzel. Okay. Sige, dadalan ko kita. Huwag kang maglilikot. Sabi ganyan, kami mga kapatid ko. Lahat yon. Pag nakaabang na kami doon, nakaabang kami. Pag-aabang namin ganon, inintay na nasa, nanay, tagal naman ni nanay, gutom na ako, gusto ko na kainin yung pretzel, gusto ko na kainin yung chocolate. Pagdating ni nanay, ang ginagawa ng nanay ko ay tinatago. Tinatago yung pretzel. Kung meron man siyang bag o kaya tinatago niya, sapagkat ayaw niyang makita. Tatanungin ka agad yun, kauna-unahan, nanay, nasan yung aking pasalubong? Nasaan? Ay, nalimutan ko. Ano ba naman yan? Kaya nga iniintay kita kasi gusto ko yung pasalubong mo. Joke lang. Iyan na. At agawan na kami magkakapatid sapagkat meron na kaming pretzel. Ganon yung paghihintay natin sa ating magulang na may dalang reward para sa atin. How much more? How much more ang pagbabalik ng iyong tagapagligtas na kung saan kukunin ka at makakapiling kang walang hanggan sa langit na bayan na iyong tahanan. Hindi ka ba nasasabik niyan? Anong sabi ng Philippians chapter 3 verse 20 to 21? Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Verse 21,
sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya. Spirit being ba yan? May katawan. At yung katawan, papalitan din niya ng hindi nasisirang katawan. Amen? Upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Yung iyong katawan na punong-puno ng pimples. Yung iyong katawan na parang nabalian noon. Yung itsura mo na para bang nasunog sa init. Na para bang nasunog na tutong. Pagdating mo sa langit, kung ano yung tunay na kulay mo, yun ang magiging kulay mo. Walang kasiraan. Amen? Yung ilong mo na gusto mong patangusin, wala nang kasiraan pagdating sa langit. Because the true citizens of heaven are watching for Christ's return. Sino ang nasasabik sa pagbabalik ng Panginoon? Palapakan natin ang Lord. The Scripture says, and then Scriptures exhorts us to watch. Sinong lahat ng nakabantay at nag-aantay? To pray. To be ready. Eagerly expect. Wait for and look for the return of our Savior. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng banal na kasulatan. At laging dapat na ginagawa mo. Anong sinabi ng Titus chapter 2 verse 13? Looking for the blessed hope. May hinihintay tayong blessed hope, and that is the rapture day of the saints of Jesus Christ. And glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yan po ang iniintay natin. That's why God's people have always been aliens and strangers on the earth. It was true of Israel in the Old Testament. Hinangad nila yung lupang pangako at maging si Moses, hinangad niya yung lupa na hindi pang lupa lang, kundi lupa sa langit na makakapiling niya ang ating Panginoon. Kung ang lupa sa mundong ito pinag-aagawa, pinagpapatayan, sa langit, walang papatay sa iyo pag mamay-ari mo ang langit. Palapakan natin ang Panginoon. Kung dito wala kang lupa, wala kang bahay, sa langit meron kang mansyon. Sabi nga nung kanta, kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit ay may naghihintay, nakahari ang gintong lantay. Alam nyo, kahit kubo o kaya wala kayong bahay sa lupa, huwag kang mag-alala, kapatid. Kasi sa langit, meron kang mansyon. Sa langit, kung wala kang alahas ditong ginto, payabangan pa yung mga tao. Sa langit, tinutungtungan lang yung ginto. Kaya kahit wala kang ginto, sa langit, palamuti lang yan. Tinutungtungan mo lang. Amen? Kaya naghangad sila Moses, sila Abraham, ng lupang pangako, and that is heaven. It is true, even in our church today, and even in the early church. Hinangad nila hindi ang lupang ito. Hindi ang citizenship ng Romano. Hindi ang citizenship ng Italia. Ang hinangad nila is the citizenship of heaven. Na kahit patayin sila, kahit ipakain sila sa leon, kahit sila'y sunugin ng buhay, kahit sila'y lagariin ng pahaba, hindi sila tumanggi. Sapagkat ang hinahangad nila ay citizenship ng heaven. Kahit balatan sila ng buhay, kahit pugutan sila ng ulo, kahit pagawan sila ng masama ng mga tao, pinili nila na magtagumpay because they are aspiring heaven.
Kapatid, ikaw, nag-a-aspire ka ba ng heaven? But you know, brothers and sisters, I'd rather be an alien and stranger here on earth kahit pa wala akong citizenship sa mundong ito than an eternal alien and strangers to the joys of heaven. Hindi ko hahangarin ang citizenship ng Kuwait. Hindi ko hahangadin ang citizenship ng Canada. Hindi ko hahangadin ang citizenship ng anumang bansa. Mas hahangadin ko ang citizenship ng heaven. Kasi ang heaven wala ng pagluha. Ang heaven wala ng pagdurusa. Ang heaven wala ng kamatayan. Ang heaven punong-puno ng kaligayahan sa piling ng Panginoon. Ang heaven wala ng mga away sa'yo. Ang heaven wala ng magmamaliit sa'yo. Ang heaven punong-puno ng pagpapala ni Kristo at kapiling mo ang ating Panginoon. Heaven is my home. Heaven is my home and my place of citizenship. Aanhin ko ang mundong ito. Sa inyo na yan. Ang gusto ko yung citizenship ng heaven. Because my name is written in the book of life. I want to live according to the heaven's laws. God has changed my mind so that I now share heaven's values. Binago na po ang aking pananaw. Binago na po ang aking puso. Nung una, nag-a-aspire ako magkaroon ng malaking bahay. Magkaroon ng magandang sasakyan. Maging kilala sa aming baryo. Na dahil sa pag-a-abroad ko, na itaguyod ko ito. But now, my God changed my heart, changed my mind, because I want the citizenship in heaven. And you know what? And I can't wait for Jesus to return, that I might see Him face to face. Hindi ko hinahangad na makita ang kagandahan ng bansang yan. Hindi ko hinahangad na makita ang hari at presidente ng bansang yan. Ang hinahangad kong makita yung mukha ng aking tagapagligtas. Ang hinahangad kong makita yung Diyos na nag-iisa kung anong itsura niya. At hindi lang yung face niya ang gusto kong makita. Gusto ko ring marinig na sabihin niya sa akin, "Well done, thou good and faithful servant." Kaya kahit ano pang pagtatawa gawin sa atin ng mga tao, kahit pa sabihin nila nasisira na ang ulo natin dahil puro na lang tayo gawain sa Panginoon. Puro na lang tayo simba ng simba. Puro na lang tayo pangangaral ng salita ng Diyos. Ano? I want to hear the voice of my Savior that's saying, "Well done, thou good and faithful servant." I am a citizen of heaven. And by God's grace, I shall be with my Savior forever and ever. Yan din ba ang hinahangad mo, kapatid? Yan din ba ang hinahangad mo, kapatid? I hope ngayong umagang ito, nakuha nyo ang mensahe ng Panginoon. Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-migrate, huwag kayong punta sa ibang lugar. It is your decision. But I'm telling you, the best decision that you must make is to aspire the citizenship of heaven. Safe ka kapag heaven ang citizen mo. Pwede bang tayong lahat ay tumayo, mga kapatid? Hallelujah! Alam niyo, mga kapatid, alin ang nanasain mo? Yung citizenship ng mundong ito o yung citizenship ng heaven?
na kung saan wala ng paghihirap, wala ng kamatayan, wala ng papatay sa'yo, wala ng mag-aaway sa'yo, wala ka ng babayaran na mga halaga, wala ka ng bagay na katatakutan, sapagkat nasa piling ka na ng ating Panginoon. Walang hanggang kapiling ng Diyos. Wala nang mangmamaliit sa'yo. Wala na magsasabing nasisiraan ka ng ulo. Wala na magsasabi na walang kwenta ang ginagawa mo. Sapagkat maririnig mo ang sasabihin ng Panginoon, "Well done, my good and faithful servant." Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, salamat sa iyong mensahe na ipinagkaloob ngayong umagang ito. Ipinakita mo sa amin, Panginoon, na dapat yan ang aming paghandaan, na makita ka namin ang bukhaan, na makita namin ang langit, manirahan sa langit, at makasama ka pang walang hanggan. Kaya dakilang Diyos, patawarin mo kami kung palagi naming iniisip ang mundong ito. Iniisip na para bang hindi na kami mawawala sa mundong ito. Iniisip na para bang kaya naming i-enjoy ang buhay sa mundong ito. Lord, sinabi mo, manlalakbay lang kami sa mundong ito. Hindi kami talagang panglupa, kami panglangit, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami to focus our mind, to focus our eyes, to focus our heart in heaven, na kung saan, Panginoon, maglilingkod kami na hindi napapagod, maglilingkod kami na hindi nangihinawa, maglilingkod kami sapagkat inaasam namin na makapiling ka dyan sa langit na bayan. Kaya dakilang Diyos, selyuhan mo sa aming mga puso ang mensaheng ito upang huwag maagaw ng dyablo at anumang kinaplano ng dyablo upang wasakin, upang dayain ang iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Yesus. I pray right now in the name of Jesus Christ. Itawid mo kami sa pandaraya ng dyablo. Itawid mo kami, Panginoon, sa anumang tukso na gagawin ng dyablo. Kundi bagkos, Lord, maingatan namin ang aming pananampalataya, maingatan namin ang aming paglilingkod, maingatan namin ang aming kaligtasan hanggang sa iyo pong muling pagbabalik. Kaya dakilang Diyos, isinusuko namin sa iyo ng buong buo ang aming buhay ngayon at magpakailanman. Pagpalain mo ang JC Massey Church, pagpalain mo si Pastor Melvin, pagpalain mo ang bawat leaders and workers and members. At hayaan mo, Panginoon, madatnan mo kaming alive and remain na nananatili at tumatayo sa iyong kalooban at sa iyong patuloy na utos sa aming Panginoong Yesus. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak sa umagang ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Yesus. Magpatuloy tayong asamin ang langit. Magpatuloy tayong maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat. God bless you all.